Hindi may pagkailan na karapatan mong malaman ang kasaysayan sa China, na may mga panahon din na kinuha at sinakop ang bansang ito sa ibang mga western countries noong mga nagdaang mga taon. Pero hindi rin makatarungan na papaniwalaan tayo sa isang malaking black propaganda na gawa-gawa ng ibang China boys na ang bansang China ay hindi pa nga raw na involved sa invasion kahit kailan. Ganun ba? Sigurado ka ba? Maniniwala siguro ako kung sasabihin mong ang Pilipinas ay walang sinakop na bansa kahit kailan. Ngunit kung sasabihin mo na ang China ay walang bansang sinakop kahit kailan sa kasaysayan, para sa akin, iyon ang kwentong budol-budol kung ano ang kasaysayan ng China invasion. Tara, pag-usapan natin ang ilan sa mga nabiktima ng ating kasaysayan na nangyayari din sa China mismo nang sila ay nagpapapalit-palitan ng iba't ibang mga emperador at iba't ibang dinastiya na nagsilang ng mga panibagong digmaang sibil at pagsalakay na nagresulta sa matinding patayan at kaguluhan sa kanilang bansa. Sa unang bahagi ng Xia Dynasty noong taong 270 BC, na pinamumunuan ni Yu the Great, sa kanyang pamumuno, isinilang sa unang pagkakataon ang pagpapatupad ng sistema ng irigasyon sa agrikultura dahil sa kasaganahan ng tubig sa Yangtze River, at isa ito sa mga nagpapalakas ng kanilang ekonomiya sa kanilang bansa. Ngunit ang mga timawa sa Mongolia ang ginawa nilang trabahante bilang kanilang mga alipin na buhis-buhay nilang pinagtatrabaho na walang sweldo. Noong 1650 BC, ang Qiang Dynasty ang pumalit at nagpatuloy ang ekonomiyang pang-agrikultura sa dynastiyang ito. Dito rin nagsimula ang tradisyonal na paniniwala sa yin-yang na sinasabing balanse raw ito sa puwersa at kapangyarihan ng kadiliman at liwanag. Ngunit ang pamunuan ng Qiang Dynasty ay nabahiran ng maraming kontrobersya ng mga pagnanakaw. Taong 1122 BC, ang Zhou Dynasty at ang Qiang Dynasty ay nag-overlap sa kapangyarihan. Dito na imbento ang crossbow at chariot sa Zhou Dynasty para sa larangan ng digmaan. Marami ang hindi natuwa sa Qiang Dynasty dahil sa maraming anomalya. Marami rin ang hindi natuwa sa Zhou Dynasty dahil sa feudalismo. Sa panahong ito, nagkakasalungatan ang dynastiyang Qiang laban sa Zhou Dynasty. Ngunit dito rin nakikita ng mga Mongolian slaves ang pagkakataong makatakas mula sa brutal ng pang-aalipin bilang mga magsasaka na walang sweldo mula sa panahon ng Xia Dynasty. Taong 403 BC, ang Qiang Dynasty ay ganap na nabagsak, ngunit ang Zhou Dynasty ay lumaganap sa ibang bahagi ng China. Iba't ibang mga tribo ng dalawang dinastiya ang naimpluwensyahan at ipinanganak na walang pagkakaunawaan na nauwi sa isa pang madugong tunggalian, at sa mga taong ito, nagkawatak-watak ang teritoryo ng China. Kaya naman ang henerasyong iyon ay pinangalan ng The Age of the Warring States. Sa henerasyon din na ito, isinilang ang filosofiya ng Taoismo sa pangunguna ni Lao Tzu at ang The Golden Rule sa filosofiya ni Confucius na inaakalang siya ang magsosolusyon sa mga salungatan na dapat malutas sa pamamagitan ng filosofiya. Pagsapit ng 221 BC, isa pang pangkat ang isinilang, ang Qin Dynasty na pinamumunuan ni Shi Huangdi. Sa puntong ito, nakatanggap sila ng impormasyon na may posibilidad na maghihiganti ang Mongolia sa ginawa nilang pag-aalipin sa China. Ito ang dahilan na sa ilalim ng kanyang pamumuno, dito rin naitayo ang sikat na The Great Wall of China na may haba ng 21,196 km. Sa pamumuno ni Shi Huangdi, sinunog ang mga filosofiya ni Lao Tzu at Confucius at mahigpit na ipinatutupad ang legalismo. Pagkamatay ni Shi Huangdi,
Sina Qin Ershi at Liu Bang ang pumalit sa kapangyarihan, ngunit hindi nagkasundo ang dalawa at ang resulta, si Qin Ershi ang namuno sa Qin Dynasty habang si Liu Bang ay umalis sa Qin Dynasty at itinatag ang kanyang sariling alyansa noong 206 BC na siyang tinatawag na Han Dynasty, na kung saan ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang emperador ay si Wu Di, ang pinakamalupit na barbaric warrior sa kanyang military force. Sa pamumuno ng Han Dynasty, sila ang unang nakaisip ng idea na ipatupad ang tinatawag na Silk Road Commercial, na ang ruta ay magsisimula sa India patungong Middle East, Europe at hanggang sa Africa. Sa kabilang banda, noong taong 210 BC, ang pinuno ng Qin Dynasty na si Shi Huangdi ay namatay at inilibing sa isang napakalaking mausoleum na may mga sikat na inukit na larawan ng mga terracotta warriors, na kung saan ang mga estatwa na ito ay umaabot sa may kabubuang 8,000 na estatwa bilang isang dedikasyon sa pagkamatay ng emperador na yun na si Shi Huangdi, habang ang anak na si Qin Ershi ay nagtagumpay sa trono, ngunit ang kanyang pamumuno ay tumagal lamang ng 3 taon. Samantalang sa kabilang banda, ang Han Dynasty ang unang gumawa ng educational system na kung saan bago ka makapagtapos sa pag-aaral at makapagtrabaho, kailangan mong makapasa sa civil service exam, at isa na dito ang subject ng martial arts gaya ng Kung Fu at filosofiya ng Golden Rule ni Confucius. Dito rin naimbento ang papel, porcelain, water powdered mill at seismograph. Pagsapit ang 581 AD, ang Sui Dynasty ay umangat sa kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni Yang Jian. Ito ang tunggalian sa pagitan ng Han Dynasty versus Sui Dynasty. Dito rin ipinakilala ni Yang Jian ang Buddhism at siya rin ang may malaking naiaambag sa pag-uunlad ng infrastruktura sa China, na kung saan sinimulan ang Grand Canal na siyang koneksyon ng Yellow River at Changjiang River. Mula sa pagkatatag ng Sui Dynasty noong 618 AD, sa kabilang banda, gumawa rin ang Han Dynasty ng isa pang kaalyadong grupo, at ito ay ang Tang Dynasty na pinamumunuan ni Li Yuan upang walang makagambala sa ekonomiya ng Han Dynasty at sa kanilang kaalyado na Tang Dynasty. Ginamit ang dynastiyang ito para pigilan at kalabanin ang kanilang karibal na Sui Dynasty. Samantala, naimbento ng Tang Dynasty ang woodblock printing. Hindi nagtagal, kasabay nito, ang Sui Dynasty na katunggalin ng Han Dynasty ay napabagsak ng Tang Dynasty. Matapos bumagsak ang Sui Dynasty, walang kaalam-alam ang Han Dynasty na dahan-dahang sinimulan ng Tang Dynasty na sakupin ang Tibet at Korea. Ngunit ang nangyari noong 879 AD, nagkagulo ang Tang Dynasty dahil sa mga anomalya at maraming mga espiya ang sumalakay sa dynastiyang ito, na parang may mga nagtraidor at may halong mafia activities na gumagalaw, at dito nangyari ang kudita na hindi inasahan ng Tang Dynasty, at ito ay hindi nagtagal hanggang 907 AD. Ang Tang Dynasty ay ganap na bumagsak. Ito ang dahilan kung bakit pinangungunahan ng Han Dynasty ang mga umuusbong na ekonomiya sa Central China sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit na matiwasay na umiiral ang Han Dynasty, lingid sa kaalaman ng dynastiyang ito, bago pa bumagsak ang Tang Dynasty, mayroon din palang palihim na umusbong na namang isa pang dynastiya noong taong 265 AD, at ito ay ang Jin Dynasty na namumuno sa kanluran China sa pamumuno ni Sima Yan. Pagsapit ng taong 960 AD, lumitaw na naman ang isa pang grupo na Song Dynasty sa pamumuno ni Zhou Guangyan sa hilagang China. Ang Song Dynasty ang unang bumuo ng sektor sa pahayagan, at dito na imbento ang movable printing press. Bagamat maunlad ang sektor sa mainstream media ng Song Dynasty, ngunit mahirap din ang sektor ng kanilang sandatahang lakas. Kaya naman,
Dito na imbento sa dynastiyang ito ang magnetic compass at ang gunpowder bilang sandata sa paparating na digmaan. Dito nagkaroon ng idea ang Song Dynasty na kunin ang hukbong ng mga sundalo sa Mongolia upang gawing pwersa sa kanilang militar laban sa Jin Dynasty. Pagdating sa digmaan, napabagsak ng Mongolian Army ang Jin Dynasty sa ilalim ng utos sa pamumuno ng Song Dynasty. Pero ang nangyari, pagkalipas lang ng ilang taon, pinabagsak at sinakop ng Mongolian Army ang Song Dynasty. Dito na nakaganti ang Mongolia laban sa China. Noong panahon ng Mongolia sa ilalim ng pamumunuan ni Genghis Khan, dahil sa dinanas nila laban sa China at ibang mga western countries na kung saan sila ay biktima ng social Darwinism sa mahabang panahon. Dito nagsimula ang paghihiganti ng madugoong kampanya sa digmaan noong taong 1209 AD. Pagkatapos mahuli ang Jin Dynasty at Song Dynasty, hindi pa sila nakontento. Hinaras at sinalakay ng mga sundalong Mongolian ang kanluran sa gitnang silangan patungo sa Europa. Tila inilarawan si Genghis Khan dito sa China at mga taga-Western na parang pinalitan niya ang isang bagong Gregong mandirigma na si Alexander the Great sa bansang Greece. Hindi nagtagal, namatay si Genghis Khan noong taong 1227 AD at si Kublai Khan ang pumalit sa trono na kung saan nagtatag siya ng isa pang imperyo na Yuan Dynasty noong taong 1278 AD. Ang pinagkakaiba sa pamumuno ni Kublai Khan ay pinagsanib-pwersa niya ang China at Mongolia sa dynastiyang ito. At ito ang isa sa pinakamalakas na imperyo sa kasaysayan ng China. Sa pamumuno ni Kublai Khan, umunlad ang China mula sa infrastructure, turismo, politika, edukasyon at ekonomiya. Unang bumisita si Marco Polo sa China mula sa Venice, Italy. Dito nag-aaral si Marco Polo ng Chinese language at history sa loob ng 17 years at binigyan ng mataas na posisyon sa Mongolia. Pagkatapos nito, siya ang unang nagpakalat ng balitang ito sa ibang bansa sa Europa. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang mga bansa sa Europa ay naakit sa Central Asia. Hindi nagtagal, ang Yuan Dynasty ay bumagsak pagkatapos namatay si Kublai Khan at si Zhou Guangxiang ang pumalit sa kapangyarihan at nagtatag ng isa pang imperyo na siyang tinatawag na Ming Dynasty noong taong 1368 AD. Isa sa mga pinagkakatiwalaang manlalakbay ni Zhou Guangxiang ay si Admiral Xing He. Sa panahong ito, isa siya sa pinakatanyag na mananalakay sa Central Asia. Humigit kumulang 62 na mga barko at 28,000 na katao ang kasama sa dynastiyang ito. Matapos nilang makakuha ng impormasyon mula kay Marco Polo, dito pinagsasamantalahan ng paglakbay sa China ang ruta mula sa South China Sea, Indonesia, India, Saudi Arabia, Oman, Yemen, Egypt, Ethiopia, Somalia, Kenya, Tanzania pagkatapos sa Sri Lanka at pabalik sa China. Pagkatapos makakuha ng karagdagang impormasyon sa rutang iyon, idiniklara ng dynastiyang ito na ipahinto muna ang paglalakbay upang hindi maging bukas sa publiko at makatuon lamang sa pagpapaunlad ng agrikultura. Pagsapit ng taong 1434 AD, ang tinatawag na isolationism ay ipinatupad sa loob ng 250 years sa Ming Dynasty na siyang ideolohiya nito. Hindi sila bukas sa publiko sa buong mundo sa mga aktibidad ng China. Dito bumagsak ang Ming Dynasty dahil sa ideolohiya ng isolationism at umusbong na naman ang isa pang imperyo, ang Qing Dynasty. Ngunit kakaumpisa pa lang ng Qing Dynasty, may ibang grupo agad ang nakikipagtunggali sa kapangyarihan at ito ang Manchu Dynasty na pinamumunuan ni Kaochong noong 1644. Itong dalawang dynastiyang ito ay mahigpit na magkaribal tungkol sa mga alitan sa teritoryo. Balikan natin ang Han Dynasty. Nang maghiwalay ang Korea,
ito ay sinalakay sa loob ng 400 years. Pagkaraan ng 400 years, lumuwag ang pagsalakay ng China sa Korea nang makita nilang sila ang may kontrol sa bansang iyon. Ngunit sa pag-usbong ng Qing Dynasty, ito ay nabago at napigilan sa pagsalakay upang matiyak na makokontrol nila ang China. Ang pananakop sa Korea noong 1636 na nagpaluhod sa mga Koreano para kilalanin ang mga King Emperors bilang overlords. Well, walang pinagkakaiba sa social Darwinism na magtrabaho ng walang sweldo. Ang mga batang Koreano ay napipilitang magsanay sa militar bilang pain sa digmaan. Kasabay nito, sinundan ang pagsalakay ng Qing Dynasty sa Burma na kung saan ang mga Koreano na sinanay ng militar ay siyang ginamit sa pag-atake sa Burma ng 4 na beses mula sa taong 1765 hanggang sa taong 1769. Sa Vietnam naman, hindi mabilang kung ilang beses na itong paulit-ulit na sinakop ng iba't ibang dinastiya sa China sa loob ng 1,000 years. At sa unang pagkakataon noong taong 938 AD, nag-alsa ang mga Vietnamese at sumiklab ang unang malaking digmaan sa Bac Dang sa pamumuno ni Louis Lamson. Sa loob ng mga taong ito, mula noong pag-aalsa sa Vietnam laban sa China, hindi mabilang kung ilang beses na nagkadigmaan ang Vietnam versus China habang nagpapalit-palit sa mga kapangyarihan ang iba't ibang dinastiya. Ngunit may panahon na ang China ay nagtagumpay sa pagsalakay sa Vietnam at ito ay tumagal mula sa taong 1407 hanggang sa taong 1427. Sa unang bahagi ng dekada ng 1970, muling nabuhay ang pananalakay sa China na nagdulot ng matinding pagkamatay sa kabilang panig ang militar ng China at ang Vietcong hanggang sa sumuko ang mga sundalo ng China dahil hindi sila nakatiis sa talino at katapangan ng husay sa galing ng mga Vietcong sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda ng China invasion, isa pang tunggalian sa pagitan ng India laban sa China, ang isa sa pinakasikat sa kasaysayan na Sino-Indian War na kung saan nagkasagupaan ang pamunuan ni Natula at Chula. At habang komplikado ang tensyon, sinabay ng China sa pagsalakay ang North Burma sa panahon ng Ming Dynasty at isa pang pag-ikot na pagsalakay sa Qing Dynasty na sumalakay din sa South Burma at 4 na beses na magkasunod na digmaan, sabay-sabay nilang tinapakan ang teritoryo ng India, Laos at Cambodia. Sa mga taong 1274 AD hanggang 1281 AD, 2 beses ang Japan na pinagtatangkaan na sinakop ng China sa panahon ng Yuan Dynasty. Noong magtagumpay na nasakop na China ang Korea, maswerte ang Japan na palaging natatalo ang China sa pananalakay dahil sa malaking bagyong makasalubong nila hanggang sa nabuo ang isang grupo ng mga kamikaze sa Japan at inusig nito ang mga Chinese militia. Noong 1930s, dito nagsimula ang resback na kung saan nabuo ang paghihiganti ng Japan para pagbayaran ng China sa ginawa nilang pagsalakay sa Japan. Sa parehong dinastiya ng Yuan Empire, nagbanta ang China na sasalakayin ang Java noong taong 1293 AD matapos ang pamunuan ng Indonesia na sumasalungat sa tributary mission ng China. Ngunit ang manugang ng hari na si Wijaya ang siyang umusik sa mga mananakop ng Chino at dito isinilang ang imperyo ng Indonesia na siyang tanyag na Majapahit Empire upang pigilan ang Yuan Dynasty sa China. Sa ibang isyu naman ng China's invasion, isa ang Tibet sa mga nabiktima ng mapait na pag-uusig sa umpisa pa lang ng mga dinastiya sa China noong ika-7 siglo. Noong taong 1910, sinalakay ng Qing Dynasty ang Tibet at mabilis na pinilit ang marahas na pagpapatupad ng patakaran ng isang One Chinese Rule policy. Isang duguan ang pagsalakay hanggang sa nagganap ang Qinghai Revolution noong taong 1911. Nagtagumpay ang Qing Dynasty laban sa Tibet. Ang tanyag na Dalai Lama ay kunwaring idiniklara bilang pinuno raw ng unang tinawag ang Tibet na isang malayang estado. Ngunit pagsapit ng 1950s, dahan-dahang kumilos ang China
upang magmaniobra sa korporasyon at pagmamanipula sa mga patakarang binubuo ng mga ekonomista at opisyal na nakapasok sa Tibet upang tawaging autonomous region ng China. Halos lumuhod at nagmamakaawang umiiyak na hiniling ng mga Tibetans ang United Nations na sana'y pakinggan ang kanilang mga panawagan na ihihiwalay sila sa China at maging isang malayang bansa. Ngunit hindi ito pinakinggan ng UN sa pamumunuan ng US dahil nakita nilang hindi muna nila ito maaaring gamitin na pagsasamantalahin as first island chain sa larangan ng digmaan dahil priority nila ang Taiwan at Korea. Noong 1959, kahit na outnumbered ang sandatahang lakas ng Tibet at mas marami ang natitirang mga mahihina na mga sundalo, umusbong at naisilang ang huling yugto ng Tibetan Revolution na binubuo ng hindi bababa sa 8,000 Tibetan Army na nagbakasakaling mananalo sa pakikipaglaban at makikibaka sa pakikipagbakbakan sa digmaan bilang isang independent country laban sa China. Ngunit napakalungkot isipin na ang grupo ng Dalai Lama at ang kanyang 8,000 Tibetan Army ay hindi nagtagumpay laban sa China na binubuo ng mahigit 40,000 Chinese military hanggang sa napasok at ganap nilang nalusob ang Tibet sa China. At ang nangyayari, nabura sa mapa ang Tibet bilang isang autonomous region at ngayon ay ganap ng ginawang probinsya ng China ang Tibet. Sa paglipas ng mga siglo, nagkaroon ng ilang imperialismo ng dinastiya na kung saan ang mga bagong oligarkiya ng China ay nagpapalit-palitan sa pag-aagawan sa mga teritoryo at masyado nang mahaba ang usapang ito upang isaysay ang lahat ng invasion sa China sa mga bansang naging biktima nito kagaya ng Bhutan, Nepal, Mongolia, Laos, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, Sri Lanka at maging ang mga bansang kaalyado nila na North Korea, Russia at India ay walang tiwala sa China at hindi ito maitatanggi dahil ang patunay ng kasakiman ng pananalakay ng mga Chino ay nasa ating henerasyon ngayon na kung saan violente tayong hinaharas na tayo ay persadong pinapapaniwalaan sa kanilang tinatawag na 9-dash line para lang gawin itong dahilan para pagnakawan ang mga isla at karagatan ng Japan, South Korea, Taiwan, Brunei, Malaysia at kasama ang ating bansang Pilipinas. At sa harap-harapan na pangbubuli na ito ng China, naniniwala ka pa rin ba sa kanilang sinasabi na ang China hindi raw nang aagaw ng teritoryo simulat sapul sa kasaysayan? Kung yun pa rin ang paniniwala mo, hindi na yan kasalanan ng China. Kung maniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan ng mga China boys, kung hindi, kasalanan na yan sa iyong katangahan na para bang iyong pag-iisip mo na mismo ang kusang lumaya sa iyong pangunguna. Nala sige, rock and roll na tong tanan mga bay. Dili ikalimod nga katungod pod nimo nga masayod ka sa history sa China. Kadihay mga higayon nga pipila sa mga taga-western ang nagpuli-puli og panakop sa ilang teritoryo sud sa nanglabay nga mga katuigan. Apan dili pod makiangayon nga patuhuon lang sad ka sa usapod kadakong hinanggaw sa black propaganda nga gipasiataw sa ubang mga taytoks nga ang China wa kunoy bisag usa ka nasod nga gi-invade sukad-sukad. Mao ba?
Sure ka? May pagmuingon tingali ka nga ang Pilipinas mao'y wala mo conquer o bisag usa ka nasod. Pero kung muingon ka nga ang China way bisag usa ka nasod nga giilog sa kasaysayan. Atong kuykuyon ang pipila sa atong mga nahagpat sa kasaysayan. Nga diin nahitabo pod mismo sa China ang ilang pagsagunson sa lain-lain nga mga emperador o lain-laing dinastiya nga diin mao'y nakapahimugso sa lain-laing civil war o invasion nga miresulta sa grabe kag kubot pasalukot. Sa sayong bahin sa Xia Dynasty sa tuig 2070 BC nga diin gipanguluhan ni Yu the Great, ubos sa iyang liderato nahimugso sa unang higayon ang pag-implementar sa irrigation system sa agrikultura tungod sa kaabunda sa katubigan sa Yangtze River ug kini mao'y usa sa nakapalig-on sa ilang ekonomiya sa dihang ang mga farmers gikan sa Mongolia mao'y gipauma sa maong yuta nga way sweldo-sweldo. Pagkatuig 1650 BC mipuli sa gahom ang Shang Dynasty ug nagpadayon sa gihapon ang ekonomiya sa agrikultura. Dinhi aning dynastiyaha gasugod ang tradisyonal nga pagtuo sa yin yang nga matod pa balanse daw ni sa puwersa sa kangit-ngit ug kahayag. Apan ang maong pamunuan sa Shang Dynasty nabulit sa daghang kontrobersyal sa pagpangawkaw. Tuig 1122 BC nagsapaw sa gahom ang Zhou Dynasty ug ang Shang Dynasty. Dinhi na imbento ang crossbow ug ang chariot sa Zhou Dynasty para sa panggubatan. Daghan ang wa mahimuot sa Shang Dynasty tungod sa daghang anomalya. Daghan pud ang wa mahimuot sa Zhou Dynasty tungod sa feudalismo. Niining mga panahon na samtang gaunay sa pagbangi ang Shang Dynasty versus Zhou Dynasty, dinhi nakakita og higayon ang mga taga Mongolia nga miliguhot sa maong sinalbahis nga slavery isip farmers sukad pa sa panahon sa Xia Dynasty. Tuig 403 BC hingpit nga nalumpag ang Shang Dynasty apan nagkatag sa lain-laing dapit sa China ang Zhou Dynasty. Lain-laing mga tribo sa duha ka dynastiya ang naimpluwensya og nahimugso nga wa magkasinabot nga diin misangko sa lain-lain nga dugoong panagbangi og niining mga tuiga nagkawatak-watak ang teritoryo sa China. Mao'y hinungdan nga ginganlan ang maong henerasyon og the Age of the Warring States. Dinhi po niining henerasyon na nahimugso ang pilosopiya sa Taoism nga gipanguluhan ni Lao Tzu ug ang pilosopiya ni Confucius nga diin isip pakang sa mga kasungian nga mahilot man lang unta pinaagi sa pilosopiya. Pagka 221 BC nahimugso ang laing grupo nga mao ang Qin Dynasty nga gipanguluhan ni Shi Huangdi. Niining puntuha nakadawat sila og impormasyon nga may posibilidad nga ang Mongolia manimalo sa ilang gihimo sa China. Mao'y hinungdan nga ubos sa iyang pamunuan dinhi pod gitukod ang gibantog nga the Great Wall of China nga diin ang gitas-on ani mikabat og 21,196 kilometer. Ubos sa pamunuan ni Shi Huangdi gipangsunog ang mga pilosopiya ni Lao Tzu ug Confucius ug higpit nga gipatuman ang legalismo. Pagkamatay ni Shi Huangdi mipuli sa gahom sila si Qin Ershi ug Liu Bang apan wa magkasinabot ang duha. Resulta, si Qin Ershi mao'y nangulo sa Qin Dynasty samtang gibiyaan ni Liu Bang ang Qin Dynasty ug nagtukod og iyahang kaugalingong alyansa pagka 206 BC nga mao ang Han Dynasty nga diin usa sa iyang sinaligan nga emperador mao si Wudi. Ubos sa pamunuan sa Han Dynasty, sila mao'y unang naka-idea sa pagpa-implementar sa gitawag og Silk Road Commercial nga ang ruta niini mao ang pagsubay sa India, Middle East, Europe ug Africa. Samtang sa laing bahin, pagka 210 BC, namatay ang pangulo sa Qin Dynasty nga si Shi Huangdi nga diin gilubog sa dako kayo nga mausoleum uban sa nabantong nga kinulit nga mga larawan sa mga terracotta warriors. Nga diin ang maong mga estatwa mikabat og 8,000 ang tanan isip pagpahinungod sa kamatayon sa maong emperador nga si Shi Huangdi.
Samtang mipuli sa trono ang anak nga si Qin Ershi, apan wa magdugay ang iyang liderato, igo lang bilanat og 3 ka tuig ang iyang pamunuan. Samtang sa laing bahin, ang Han Dynasty mausay pinakauna nga mihimo og sistema sa pang-edukasyon nga diin sa dili pa mo graduar og makatrabaho. Kinahanglan moagi ka og civil service exam og usa na niini mao ang subject sa martial arts nga mao ang kung fu ug ang pilosopiya sa golden rule ni Confucius. Dinhi po na imbento ang papel, porcelain, water-powered mill ug seismograph. Pagka 581 AD, misapaw sa gahom ang Su Dynasty uban sa pumunuan ni Yingjian. Dini nagsugod ang panagribal sa Han Dynasty versus Su Dynasty. Dinhi pud gipasud ni Yingjian ang Buddhism ug siya pud maoy responsable sa laing malambuon nga infrastruktura sa China nga diin gisugdan ang Grand Canal nga mao ang pagsumpay sa Yellow River ug Changjiang River. Gumikan sa pagtukod sa Su Dynasty pagka 618 AD, mihimo og laing kalyado nga grupo ang Han Dynasty ug kini mao ang Tang Dynasty nga gipamunuan ni Li Yuan aron way makabalda sa pang-ekonomiya sa Han Dynasty. Ug ang laing kaalyado nga Tang Dynasty mao'y gigamit sa pagpakgang sa ilang karibal nga mao ang Su Dynasty. Samtang ang Tang Dynasty maupoy nakaimbento sa wood block printing. Wa magdugay sa samang higayon, ang Su Dynasty nga karibal sa Han Dynasty gipaluka pa sa Tang Dynasty. Human nga nahagba ang Su Dynasty, hinay-hinay nga gisugdan sa pagsakop sa Tang Dynasty ang Tibet ug ang Korea. Apan unsang pagkahitabua, pagka 879 AD, nagkaguliyang ang Tang Dynasty tungod sa mga anomalya ug daghang mga espiya ang misurambaw sa maong dynastiya nga daw murag gisagulan og mafia. Nga kalihukan og dinhi nahitabo ang kudeta nga wa damha sa Tang Dynasty ug wa magdugay pagka 907 AD hingpit nga nabagsak ang Tang Dynasty. Mao'y hinungdan nga nasulo sa Han Dynasty ang mga kalakaran sa pang-ekonomiya sa Central China sud sa dugayng mga katuigan. Apan bisan pa nga naglungtad ang Han Dynasty, laing dynastiya na sad ang mitumaw sa 265 AD ug kini mao ang Jin Dynasty nga mao'y nangulo sa West China nga gipanguluhan ni Sima Yan. Pagkatuig 960 AD, mitumaw ang Song Dynasty nga gipanguluhan ni Zhou Guangyan sa North China. Ang Song Dynasty mao'y unang nakaumol og sektor sa pamantalaan og dinhi na imbento ang gitawag og movable printing press. Malambuon tuod ang sektor sa maong printing press sa Song Dynasty, apan hagba sad ang sektor sa ilang armadong kusog. Mao'y hinungdan nga ilang giimbento ang magnetic compass ug ang gunpowder isip gamit sa panggubatan. Dinhi naka-idea ang Song Dynasty nga rekruton ang mga Mongolian army aron mao'y himuong puwersa sa ilang militar batok sa Jin Dynasty. Tuod man, nakuha sa Mongolia ang Jin Dynasty ubos sa kamanduan sa Song Dynasty. Apan unsang pagkahitabua, paglabay sa pila ka tuig, giunay pagsakop sa Mongolian army ang Song Dynasty. Dinhi na nakabawas ang Mongolia batok sa China. Laskang di malasa. Sa panahon sa Mongolia nga diin gipanguluhan ni Genghis Khan tungod sa ilang nahiaguman batok sa China nga diin nabiktima sad sila sa social Darwinism sud sa dugayng panahon. Dinhi nagsugod ang panimalo sa dugoong kampanya sa gubat sa tuig 1209 AD. Human nakuha ang Jin Dynasty ug Song Dynasty, wala pa matagbaw. Giharos sa maong barbaric nga invasion ang kasadpan sa Middle East padung sa Europe. Daw dinhi gihilagway sa China og taga-western si Genghis Khan
nga murag maoy mipuli sa usa ka bag-angan nga Greek warrior nga mao si Alexander the Great sa nasod sa Greece. Wa magdugay, namatay si Genghis Khan niadtong tuig 1227 AD ug mipuli sa trono si Kublai Khan nga diin iyang gitukod ang laing imperyo nga mao ang Yuan Dynasty sa tuig 1278 AD. Ang nakalahi sa pamunuan ni Kublai Khan kay ang China ug Mongolia giusa na ang puwersa sa maong dinastiya. Kini ang usa sa pinakalig-on nga imperyo sa kasaysayan. Ubos sa pamunuan ni Kublai Khan, malumbuon ang China gikan sa infrastruktura, turismo, politika, edukasyon ug ekonomiya. Unang nibisita si Marco Polo sa China gikan sa Venice, Italy. Iyang gitun-an ang Chinese language and history sud sa 17 years ug gitagaan pa jud og taas nga posisyon sa Mongolia. Human niini, siya maoy unang misabwag ning maong balita ngadto sa laing-laing nasod sa Europe. Kini maoy hinungdan nga ang ubang nasod sa Europe naagni sa Central Asia. Wa magdugay, nabagsak ang Yuan Dynasty human namatay si Kublai Khan, mipuli si Zhou Wangshang sa gahom ug gitukod ang laing imperyo nga mao ang Ming Dynasty niadtong tuig 1368 AD. Usa sa mga sinaligan nga biyahedor ni Zhou Wangshang mao si Admiral Zheng He. Niining mga panahon na siya mao'y usa sa nag-una nga banggiitang traveler sa Central Asia. Mukabat og 62 ka mga barko ug 28,000 ka mga tawo ang ilang gisakupan ning maong dinastiya. Human sila nakakuha og mga impormasyon gikan ni Marco Polo, dinhi gisulo nga napahimuslan sa China ang ruta gikan sa South China Sea, Indonesia, India, Saudi Arabia, Oman, Yemen, Egypt, Ethiopia, Somalia, Kenya, Tanzania, dayon labang sa Sri Lanka ug pauli sa China. Human nga nakakuha og dugang impormasyon sa maong ruta, gihunong usa ang biyahe ug gitutukan ang pagpalambo sa agrikultura. Pagkatuig 1434 AD, gipatuman sud sa 250 years sa Ming Dynasty ang gitawag og isolationism nga diin ang ideolohiya niini dili sila bukas sa publiko sa tibuok kalibutan ang kalihukan sa China. Dinhi nahagba ang Ming Dynasty tungod sa maong ideolohiya sa isolationism ug mitumaw na sad ang laing imperyo nga mao ang Qing Dynasty. Apan misapaw sa gahom ang laing grupo nga mao ang Manchu Dynasty nga gipanguluhan ni Cao Chun niadtong 1644. Kining duha kay dinastiya utro pod ning pulos ga inilugay sa mga teritoryo. Matay liboga sa ilang dinastiya mga bayno. Balik ta sa Han Dynasty. Sa wala pa magbuwag ang Korea, gi-invade kini sud sa 400 years. Paglabay sa 400 years, medyo miluag ang invasion sa China ngadto sa Korea sa dihang ilang nakita nga daw murag kontrolado nila ang maong nasod. Apan pagtumaw sa Qing Dynasty, giusban o gitiwasan kini sa pag-invade aron sa pagsiguro sa China nga kini ilang makontrolar. Ang pagkonquer sa Korea sa tuig 1636 nga diin maoy nakapaluhod sa mga Koreano nga i-recognize ang mga king emperors nga ilang ilhon nga mga overlords. Awa jud ay kalainan sa social Darwinism nga magbayad og buhis og patrabahoon nga way mga sweldo. Ang mga batan-ong Koreano gipugos pag-train sa military isip paun sa panggubatan. Sa mao gihapong imperyoha, gisunod pagbiktima sa invasion sa Qing Dynasty ang Burma nga diin ginamit ang mga Koreano nga gitrain sa militar aron maoy ibangga sa Burma. Ug upat ka higayon gikan sa tuig 1765 ngadto sa tuig 1769 nga kini ilang gihimo. Ang Vietnam di na maihap kung kapila gibalik-balikan og conquer sa lain-lain dinastiya sa China sud sa usa ka libo ka tuig. And for the first time sa tuig 938 AD, mialsa ang mga Vietnamese ug miulbo ang pinakauna nga dakong gubat sa Bac Dang sa pamunuan ni Le Louis Lam Son. So niining mga tuiga,
Sukad sa pag-alsa sa Vietnam batok sa China, di na maihap ang higayon kung kapila gapuli-puli ang ginubatay sa Vietnam versus China. Apan dihay higayon nga milampos ang China sa pag-invade sa Vietnam, ug kini ilang giyak-an gikan sa tuig 1407 ngadto sa tuig 1427. Sa sayong bahin sa 1970s, gibanhaw pagbalik ang invasion sa China nga diin grabing kamatay sa isig kahabig tali sa mga Chinese military ug mga Vietcong, hangtod nga misurrender ang mga singkit kay wa na kaagwanta sa kaisog ug kamatan sa mga Vietcong sa panggubatan. Sa laing bahin nga invasion sa mga imperialismong Chikwa, laing panagribal tali sa India versus China, ang gibanto nga Sino-Indian War nga diin ang liderato ni Natula ug Chula nagbinanggaay og samtang komplikado ang maong tensyon. Gidungan sa China ang pag-invade sa North Burma panahon sa Ming Dynasty, ug laing hugna sa invasion sa Qing Dynasty sa China nga may-invade pod sa South Burma. Ug upat ka higayon nga nagsagunson ang gubat dungan sa pagyatak sa teritoryo sa Burma, India, Laos ug Cambodia. Sa tuig 1274 AD ug 1281 AD, duha ka higayon nga gikonquer ang Japan sa China panahon sa Yuan Dynasty, sa dihang malampuson ang China nga mi-invade sa Korea. Swerte lang ang Japan nga ang China perming malokka pa sa maong invasion tungod sa dagkong bagyo nga ilang masugatan. Hangtod nga naumol ang grupo sa mga kamikaze sa Japan ug kini maoy miluto sa mga Inchikwakang. Pagka 1930s, dinhi nagsugod ang resback nga diin naumol ang maong panimalo sa Japan aron bawsan ang China sa maong invasion nga ilang gihimo. Sa mao gihapong dinastiya sa Yuan Empire, gihapit sa China pag-invade ang Java sa tuig 1293 AD. Human nga ang liderato sa Indonesia misupak sa tributary mission sa China. Apan ang umagad sa hari nga si Wijaya maoy miluto sa mga Chinese invaders ug dinhi nahimugso ang imperyo sa Indonesia nga mao ang gibantog nga Majapahit Empire aron maoy mopakgang sa Yuan Empire sa China. Audio Jungle. Ang Tibet maoy usa sa mga nahiagom sa kapait nga pagpanglutos sa dinastiya sa China sa 7th century palangdaan. Tuig 1910, gilusob sa Qing Dynasty ang Tibet, unya gidali-dali pagpugos sa bayolente nga pagpatuman sa One Chinese Rule Policy. Usa ka dugoon ang maong pagpanglusob hangtod mialsa ang Qinghai Revolution pagkatuig 1911. Apan di malas kay ang Qing Dynasty milampos jud. Ang gibanto nga Dalai Lama maoy gideklarar kunuhay nga maoy gihimong leader nga diin sa sinugdanan gitawag kunuhay og independent state ang Tibet. Apan pagka 1950 ang China hinahinay nga mikabada aron maoy mo maniobra sa korporasyon ug mga palisiya nga gilangkuban sa mga ekonomista o mga opisyal nga nakasud sa Tibet aron tawgon og autonomous region sa China. Puwerteng hangyo sa taga-Tibet ngadto sa United Nations nga unta paminawon ang ilang mga pag-apilar nga mahimuwag sa China og mahimong usa ka independent country. Apan wa kini paminawa sa UN nga gipanguluhan sa US kay ilang nakita nga dili kini nila mapahimuslan as first island chain sa panggubatan kay ang ilang gi-priority mao ang Taiwan ug Korea. Pagka 1959, bisag outnumber og huyang ang armadong kusog sa Tibet,
Nahimugso ang katapusang hunat sa maong Tibetan Revolution nga gilangkuban sa di mo minus 8,000 kapin ka mga Tibetan Army aron sa pamasin nga mulampo sila sa ilang pagpakigbisog as an independent country batok sa China. Apan di malas kay wa kalahutay ang grupo sa Dalai Lama. Subo palandungon nga wa kapayug ang 8,000 ka mga Tibetan Army batok sa China nga gilangkuban sa 40,000 kapin ka mga Chinese military. Hangtod nga malampuson og hingpit nga na-invade ang Tibet sa China. Ug tuod man nawagtang sa mapa ang Tibet gikan sa pagka-autonomous region ug karon hingpit na jud nga gihimong probinsya sa China ang Tibet. Sud sa pila ka siglo, pila na ka mga imperialismo sa dinastiya ang nanglabay nga diin gapuli-puli lang ning mga bag-angan nga oligarkoy sa China sa pagpangilog sa mga teritoryo. Ug taas na kaayo kung isaysay ang mga nasod nga nabiktima ani sama sa Bhutan, Nepal, Mongolia, Laos, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, Sri Lanka. Ug bisan gani ang ilang kaalyadong nasod nga mao ang North Korea, Russia ug India, walay salig sa China ug dili ikalimod kay prueba sa maong kahakog sa Chinese invasion mao ang sa atong henerasyon karon nga diin bayolente kayong giharas nga gipatuota sa ilang kinwanggol nga 9-dash line aron lang jud mao himuong rason sa pagpangawkaw sa isla ug kadagatan sa Japan, South Korea, Taiwan, Brunei, Malaysia ug apil na ang atong nasod nga Pilipinas. Og niining harap-harapan nga pagpangbuli sa China, mutuo lang gihapon ka nga ang China buotan kay wa jud kasuway nga nangilog og teritoryo sa kasaysayan. Dili na nasala sa China mga bay kung mutuo ka anang pasiatab sa mga pro-China kung dili. Sala na sa imong pagpaminsar nga diin ikaw mismo daw murag gilayasan sa imong utok nga dili pud gustong magpaulipon sa imong kauplok. Nahala sige, rock and roll na tong tanan mga bay.